Yes, sa Bombo Promise, sa mga oras na ito ay narito tayo live na live mula naman sa bahagi ng Maluwod Elementary School. Dito yan sa Barangay Maluwod sa lungsod na Nagupa, na kung saan tulad ng iyong nabanggit, itong Barangay Maluwod, isa sa mga nasa low-lying areas at madalas talaga nakakaranas ng pagbaha lalo na kapag may bagyo o kaya dire-diretso yung mga pag-ulan o kahit nga high tide pa lamang nakakaranas na ang kanilang lugar sa baha. At ito yung nararanasan na ito naman sa lungsod na Nagupa na. At sa pakikipagkapanayam natin sa kapitan nitong Barangay Maluwod, again na rin sa mga naka-evacuees or itong mga inilikas, ito nga sa nasabi nating paralan at ayon nga sa kanila nung Sabado pa lamang pinilit na nila na lumikas, yung iba naman nagpasundo yung mga walang sakyan habang yung iba naman sila na mismo yung kusang nagtungo dito dahil maaga pa lamang daw nagbigay na ng abiso kung kinakailangan na lumikas, maaari na silang magtungo nga dito sa Maluwod Elementary School nang sa gayon hindi na sila mahihirapan at hindi na magkakaroon pa ng problema lalo na tumataas yung nararanasan na tubig baha sa kanilang lugar, lalo na doon sa may bahagi daw ng Zone 8 at saka Zone 9 kung saan dyan nakalocate yung fisheries or itong mga malapit naman sa Kailugan. Ito yung karamihan na narito ngayon dito sa bahagi ng Maluwod Elementary School, na kung saan ito na rin yung ika-4 na araw nilang pananatili dito naman sa evacuation center. At nasa 18 pamilya o katumbas niya na nasa 62 individuals na mga residente mula sa Barangay Maluwod or itong mula naman sa Zone 1 hanggang Zone 9 yung narito sa bahagi ng elementary school Barangay Maluwod. At ayun nga kaya Kapitan Peng de los Santos, kanina nga madaling araw alas 3 ng umaga nagsagawa na sila ng monitoring. Actually simula pa raw nung pumasok na si Bagyong Krising hanggang lumabas si Bagyong Krising at tuloy-tuloy yung kanilang pagsasagawa ng monitoring, pag-iikot sa kanilang manasasakupan at sa lagay ng mga kalsdahan, sa lagay ng kanilang mga residente at same din yan dun sa lagay ng mga tanim ng kanilang mga kababayan. At ayon sa kanila na nung alas 3, lumipat yung tubig baha sa kabilang kakalsdahan kaya naman mas lalong tumaas daw yung baha na nararanasan yung ilan sa mga nakatira malapit sa Ikailugan lagpas tao na yung nararanasan nilang baha, pero naman meron yung iba na natili pa rin sa tuhod or above knee level na lamang itong nararanasan nilang pagbaha dun sa kanilang lugar. Pero inaasahan pa rin nila na magkakaroon ng karagdagang evacuees lalo na kapag tuloy-tuloy pa rin itong nararanasan nating panahon na ay naasahan na rin nila or magsasagawa na rin sila maya-maya ng pagsundo dun sa mga pamilya na kinakailangan ng pagsundo or kinakailangan nilang sakyan dahil nga dun sa pag-iikot din nila Bombo Frami, nagpaalala at nagbigay abiso na rin si Kapitan Peng de los Santos dun sa kanilang mga nasasakupan at wag na raw nilang hihintayin pa na mas lumala pa yung kalagayan nila. Kung hanggat kaya pa, itaas na nila yung kanilang kagamitan, ilagay na nila sa ligtas na lugar yung kanilang mga alagang hayop, yung mga alagang pusa or alagang aso nila nang sa gayon na hindi masasawi o hindi sila magkakaroon ng problema. Dito naman sa evacuation center, base doon sa pakikipagpanayam natin dun sa ilang mga individual na okay naman atong kanilang sitwasyon dito, na bibigay naman ng maayos yung kanilang pangailangan pagdating dun sa mga pagkain at karamihan doon sa ating manakita isa senior citizens at merong mga kasamang mga apo nila o yung mga maliliit na bata. Dito pa lamang sa bungad pagpasok natin sa Maluwod Elementary School dito sa may harapan narito na kaagad nakapwesto itong pinagpapwestuhan ng medical team or CHO para magbigay naman ng tulong para doon sa mga individual na ngailangan, lalo na merong mga individual kasi na nagkakaroon ng alipunga dahil sa pagbaha. Yung iba naman may mga ubo, may mga lagnat at kasama rin kasi nila yung kanilang mga anak. Kaya naman mas pinili na nilang lumikas at dito na lamang sila manatili dahil mas ligtas at naiiwasan nila yung tubig baha sa kanilang lugar. Pero napansin din natin Bombo Frami, sa harapan nitong eskwelahan baha na rin kaya ayun na itanong din natin kay Kapitan Peng de los Santos yung evacuation center nila. Pero ayun naman sa kanila meron namang inilatag na alternatibong daanan or magiging tulay ng kanilang mga kababayan para nang sa gayon maiwasan pa rin yung paglusong
paglusong ng mga bata, ng mga matatanda sa tubig baha. At tuloy-tuloy lamang din talaga yung pagpapaalala, yung pag-iikot nila sa kanilang mga nasasakupan na para kung may mga kinakailangan mag-rescue, may mga kinakailangan mga tulong, agad nila ito nga pupuntahan. Sa ngayon nga nagsasagawan na rin ng pamamahagi ng breakfast doon sa mga residente na narito sa bahagi ng evacuation center. At mayroon din sila nga mga tulong na nanggaling din dun sa kanilang mga iba't ibang organisasyon or kung sino man yung namamahagi ng tulong, agad naman nila itong tinatanggap, lalo na kung para naman doon sa kanilang mga residente. Samantala narito ating pakinggan itong bahagi naman sa naging panayam kay Ma'am Luzbie Minda Ramos mula sa Zone 9 at kay Lilibet Nevado mula naman sa Zone 8 na ilan sa mga individual or pamilya nga na lumikas dito sa Maluwod Elementary School. Ako ng mga 5:30. Tumataas yung pag yung mataas na bahay nila, doon sila. Kung kami, mataas ng kung mababa, kung nakarating sa side na tinas namin doon sa dating nilalagyan namin. Ito na, kusang loob nang pumunta dito. Mabuti naman, talagang nag-iingat, nagtitiis lang. Mabuti at nakarating kami dito para mailigtas kami sa baha. Tapos, kinuha kami ng kapitanan. Opo, dahil yung Sabado pa lang mataas na yung tubig sa inyo. Oo, tumataas na. Para hindi maano mga bata ko sa taksaw na taksaw. Kasi marimi ang tubig. Opo. Yun lang. Lampas sa Ma'am, paano yung mga gamit niyo po kung lampas taon na rin yung tubig doon? tinaas-taas ng asawa ko pa. Bababaw pa. Para hindi maano gamit namin. Yun lang. Palagi kayo magbabagpapin sa pagbaha. Ulan-ulan lang to. Tingnan mo, nagbuot sila ng dam. Kagabi pa, lalong lumalalim. Ma'am, kumusta naman po yung sitwasyon natin dito po sa evacuation center? Yung anak, Ano pag-i-stay po natin dito? mabuti pa naman. Ito, maganda. Para di kami na maanang mga bata. Yun lang. Isiri, maganda dyan. Opo. Nagkakaligid kami. Family yan. Okay. Malapit sa... Ilog. Pumupunta yung kasama ko, tinitignan talaga malalim na talaga. Di makatawid ka, malakas ang agos ng tubig. Walang lalabas ang tubig, malakas ang agos ng tubig. Sa bahay-bahay, maraming baharin sila. Yan lang. Kapag bumabaw na, uwi na kanila. Sasabihin nila pag uwi na kanila. Pag malalim pa, di pa naman tayo kapitan. Nagpapaluta at Bombo Ira? Yes, Bombo Ira. Ayan, Bombo Frami, itong bahagi, sa pakikipagpanayam naman natin. Yes, Bombo Frami, ayan yung bahagi, sa pakikipagpanayam natin kila Nanong na kung saan. Yes, hello, Bombo Frami. Okay, go ahead. Yes, sa Bombo Frami, yan yung ayan yung bahagi, sa pakikipagpanayam naman natin, sa ilang mga nag-stay. Yan yung ilan sa mga nag-stay dito sa Maluwod Elementary School na kung saan ayon nga sa kanila na bago pa lumakas or bago pa mas lalong tumaas itong nararanasan ng pagbaha sa kanilang lugar, ay agad na sila nagpunta. At actually, kapag ganito talagang panahon ng bagyo or kahit panahon ng tag-ulan, talagang taon-taon daw narito na sila nagtutungo sa evacuation center para nang sa gayon na maiwasan nga nila yung mga sakit na maaaring makuha nila, lalo na may mga kasama daw sila nga maliliit na bata na takot din na magkaroon ng sakit. At safe na safe naman sila dito.
kapag bumaba naman or kapag naging okay naman daw yung lagay doon sa kanilang mga lugar, magsisibalikan na rin kagad atong ating mga evacuees at ayusin na rin nila yung kanilang mga kagamitan. Sa ngayon naman is okay naman yung kalagayan ng ating mga evacuees at kanina rin nakita natin na si Barangay Captain Filipina Peng de los Santos ang siyang punong barangay dito sa nasabi nating barangay at nakipagpanayam nga rin tayo sa kanya kung kumusta yung monitoring so far. Ayos naman daw ito nga makasulukuyang sitwasyon dun sa kanilang lugar. Ang nagiging problema lang dahil doon sa mataas na baha na kanilang nararanasan at sa ngayon naman daw wala pa namang mga nasasira or mga affected din na mga tanim, yun lamang merong ilan-ilan na nalulubog sa baha, lalo na rin yung mga nasa kailugan na mga nag-aalaga ng mga iba't ibang klase ng mga isda. At inaasahan nga nila na sana tumila na daw at ulan ng sa gayon na hindi na mahirapan yung kanilang mga residente sa ganito nga panahon na kanilang nararanasan. Pero nakahanda naman yung kanilang kagamitan, yung kanilang rescue patrola para kapag kinakailangan ng tulong ng kanilang mga nasasakupan na agad sila nga magtutungo. At kung may mga karagdagan daw na mga evacuees, magdadagdag sila ng classrooms na bubuksan kasi sa ngayon na 2 classrooms pa lamang yung nabubuksan na saktong-sakto naman para doon sa 18 individual na nag-i-stay dahil nga napagkakasya naman din daw yung mga pamilya na nag-i-stay at yung mga nagsama-sama naman sila rin yung magkakapitbahay, sila rin yung mga magkakapamilya dinodouble check din nila yung mga classrooms, kung malinis ba, kung maayos, para naman doon sa kaligtasan din nung kanilang mga nasasakupan. Narito ating pakinggan itong bahagi naman sa naging panayama kaya Barangay Captain Filipina Peng de los Santos, ang siyang Barangay Captain ng Barangay Maluwad, lungsod ng Dagupan. So ayan magandang umaga, Kap. Siguro pagbati po muna natin sa ating pong mga listeners at viewers po. Sa ating mga listeners and viewers dito sa Bombo Radio Philippines, magandang umaga sa inyo. Maulan pa lang umaga at nagmumukha na tayong bangos dito sa Dagupan. Okay, Kap, kamusta natin yung monitoring muna, unahin na lamang natin yung lagaya ng mga lugar dito po sa Barangay Maluwad. Sa ating pag-iikot, kagabi hindi na tayo medyo nahirapan na tayo kasi kala natin medyo mas tataas pa talaga nung inikot naman natin sila kaninang umaga, madaling araw mga bandang 3:00, yung tubig sa kabilang kalsada, tumawid sa kabilang kalsada. So tumaas ang tubig dito sa may right park. So tapos umikot ulit tayo kanina at nakita natin lumalim na talaga yung tubig sa mga kabahayan at saka sa ibang part ng mga low-lying areas. Dito po sa Barangay Maluwad, Kap, ano yung lugar na talagang nakakaranas mo ng pagbaha? Karamihan dito yung nasa Calle 2, Fisheries, sa Pandel. Yung Pandel yun yung kasi yung sa may part ng river, sa may Marusay, malapit lang sila doon. So karamihan sa kanila yung mga low-lying areas nasa may right side. Tapos dito naman nanggagaling kapag tumatawid na yung tubig. Gano'n naman kataas na, Kap, yung baha? Yung ibang kwan natin, parang sa Fisheries may overhead na rin doon. Sa may Calle 2, shoulder to may overhead na rin kasi nung kinuha natin yung una sa Calle 2 hanggang hip lang, tapos yung pangalawang kuha natin hanggang shoulder, pero ngayon baka nag-overhead na siya. So yun yung mga kwan natin sa yung mga places na hindi natin naikot kagabi, naikot natin kanina, may tubig na rin hanggang hip na rin. So baka mas dumami pa yung mga evacuees natin. Okay. As of now, Kap, ilan po ang bilang ng families, individuals dito po? Ang families, hindi ko nakuha yung families. Mga 68 individuals, 18 families. Kumusta naman po sila sa ngayon, Kap? Sa ngayon, okay naman sila at safe. Kasi ito nga, dahil dito, malaki ang naitutulong itong evacuation center na ginagamit natin na bigay ng LGU sa atin. Inaasahan pa po ba natin, Kap, na may madadagdag pang pamilya na mag-evacuate? Opo, kasi kanina, nung nag-ikot po tayo, kausap po natin yung ibang taga-fisheries na akala nila hindi sila aabutin at tinabot na nga, nakiusap sila at sinabi sa atin na sila po ay pupunta na po dito. Susunduin ho natin sila mamaya, yung mga walang sasakyan. Okay po. Etong mga naunang evacuees natin, Kap, kailan po natin sila nilikas? Yung
pinakaunang evacuate natin nung Saturday. Tapos yun na nga po, sunod-sunod na hanggang kahapon, naglabas din tayo ng mga evacuees natin at mga may masakit. Kasi hindi natin nailabas. Paano naman po yung mga pangailangan ng ating mga kababayan? Kasi parang karamihan, nakikita natin mga matatanda na pagdating sa health food. Hindi naman din po nagpapabay ang ating mahal na mayor. Nagpapadala po siya dito ng medical team. Sine-check po ang ating mga senior citizens at mga bata may sakit. Tapos, sa mga higaan at pagkain naman, at kausap po natin si Mayor Bilan, magpapadala din po sila ng pangsapin sa likod. At tayo magbibigay din ng kanilang mga banig. Okay. Kap, siguro may dagdag lang natin dahil napansin din natin na kahit dito sa evacuation center, binabaha po yung harapan natin. Paano po yung mga alternatibong daan ng ating mga kababayan? Ito nga po, ginagamit po natin itong pang-samantala na daanan nila. Pero ito hindi naman natataas yan. Depende, pag hindi tumigil ang ulan, yun ang tataas. Tubig lang naman ito ng ulan. Kaya hindi pa siya natatapos, hindi natapos yung drainage, kaya hindi na siya nakalabas. Okay, siguro kapanghuli na lamang baka may mga panawagan kayo sa inyong mga nasakupan. Go ahead po. Opo. Sa ating mga kabarangay na maging alarma lang po tayo, magtiyag. Tignan natin po ang ating mga kapaligiran, makiramdam kasi alam po natin tumataas po yung tubig, wag na po natin hayaan may mangyari pa po sa atin. Kung meron man at gustong lumabas pa po, kasi iniikot naman po natin at karamihan naman po sa inyo ay nagsasabi na susunod, sana po wag na po nating hintayin na mahirapan po ang mga rescuers natin para mabilis. Ayan na, Bombo Frami, ito nga bahagi sa naging panayam kay Barangay Captain na Pilipina Pang de los Santos mula naman dito sa bahagi ng Barangay Maluwad. Ayun yung mga kanilang kasulukuyang sinasagawa, yung tuloy-tuloy na monitoring at pakikipagtulungan naman sa LGU Dagupan para doon sa pangailangan din ng kanilang mga evacuees at same din yan dun sa pakikipag-ugnayan nila doon sa kanilang manasakupan kung kinakailangan pa nilang ma-rescue, lalo na mukhang tuloy-tuloy at mararanasan nating mga pagulan sa masusunod na oras at araw. Kaya naman natili silang naka-alerto, nakahantaba yung kanilang mga kagamitan at yung mga tawag mula sa kanilang nasakupan ayan yung kanilang mga naka-prepare na nakalatag na para nang sa gayon ay aalis na lamang din yung kanilang mga kasamahan at agad na makukuha yung kanilang mga kababayan dahil ngayong ilang lugar doon sa kanilang napuntahan is lagpas tao na yung yung tubig baha nararanasan at merong mga kabahayan din na pinapasok na ng tubig yung kanilang lugar. Kaya yung iba nating mga kababayan kapag mas may mataas daw na lugar, doon nila nilalagay yung kanilang makagamitan. Pero kapag hindi naman, dinadala na lamang nila dito yung mga importanteng kagamitan dito nga sa evacuation center para nang sa gayon is magiging safe pa rin yung kanilang kagamitan. How's that, Bombo Frami? Okay, so ibig sabihin yan, Bombo Ira, na hindi ito yung tubig mula mismo sa Silocalan River at dahil lamang ito dahil sa pag-ulan-ulan na kung kaya't nagkaroon ng pagbaha sa kalang lugar? Yes, Bombo Frami, ito rin kasing tubig baha na kanilang nararanasan dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan at yung may mga lugar nga na malapit sa kailugan na sinamahan pa yan ng high tide. Kaya sunod-sunod na ito nga nararanasan pagtaas ng tubig sa kanilang nasasakupan. At patuloy din yung kanilang monitoring dun sa mga tulay na maaaring tumaas yung level. Sa pagkikipag-ugnayan na rin nila dito nga sa LGU Dagupan, may monitoring din sila para nang sa gayon is mabigyan din nila ng alerto yung kanilang nasasakupan kung ano nga ba yung nararanasan na tubig baha sa kanilang lugar. Pero as of now naman daw, dahil nga sa tuloy-tuloy na malakas na pagbuhos ng ulan na dulot naman ng habagat, ito yung kanilang nararanasan na sinamahan pa yan ng high tide. Okay. At sa ngayon, kamusta naman yung sitwasyon ng mga nasa evacuation center sa mga school ngayon? I mean to say, may mga yung gamot na bibigyan din sila, lalo yung pagbibigay ng mga doxycycline para dito nga sa mga lumusong sa tubig baha. Nagbibigay na rin ba sila ng ganyan?
Yes, sa Bombo Frami, namataan natin yung City Health Office narito sa bungad pa lamang ng evacuation center. At ayon naman kay Kapitana na yung mga pangailangan ng kanilang mga residente, lalo-lalo na yung may mga sakit, na ibibigay naman nila yan. At lalo na doon din sa pagdating naman sa usapina sa gamot para sa leptospirosis dahil nga ito hindi mapipigilan na yung paglusong sa baha ng kanilang mga kabayan. At bago pa talaga pumasok atong tag-ulan na itong bagyo, nagbibigay na raw ang City Health Office at ang kanilang barangay ng mga libreng gamot, lalo na itong gamot para sa leptospirosis upang sa gayon is maagapan din ng kanilang mga kababayan na makakuha naman ng sakit na leptospirosis. At meron din tayong mga namataan dito na isang lolo na nagkakaroon na rin siya ng alipunga, Bombo Frami, dahil nga hindi mapigilan na lumusong sa baha at wala naman daw siyang bota. Kaya ayun, yung nakita natin, plinastik na lamang niya yung kanyang paa upang sa gayon is hindi mas lalong lalala at maiwasan niya yung pagkamot nung kanyang paa naman na inaalipunga. Okay. Bombo Ira, maliban dyan sa Barangay Maluwad na iyong pinuntahan at sa iyo pong pag-iikot dito sa siyudad ng Dagupan sa mga iba pang mga low-lying areas, kamusta sa pangkalatan ngayon? Yes, so Bombo Frami, mula kaninang madaling araw, tuloy-tuloy na talaga yung ginagawa nating pag-ikot at nakita nga natin, especially dyan pa lang sa pagpasok sa Rizal Street, dyan kasi nung dumaan tayo dyan, as in, wala na tayong makikitang maaring madaanan nung ating mga kapwa motorista. Pero kung kinakaya naman nila nga maisulong or maisuong yung kanilang sakyan na pinapasok nila at talaga kung ako hindi describe natin, Bombo Frami, parang pinatawagan natin na parang ilog na mismo yung kabuuan nung Rizal Street hanggang sa downtown area, hanggang dyan sa may bahagi ng Burgos Street sa harapan ng isang paaralan at sa harapan din ng St. John. Kasi kanina nga madaling araw medyo okay pa yung taas nung tubig baha, pero dahil doon sa high tide na kung saan yung oras nung pagtaas nito alas 7, mas lalong tumaas at naobserbahan natin na tubig baha dyan sa mga may low-lying areas, dyan sa downtown area, sa Burgos Street at sa ilang bahagi ng Tapok Street at ito rin sa Rizal Street. Kaya naman yung ginagawa ng ating mga motorista, pinapark na lamang nila yung kanilang mga sakyan, lalo na kung saglit lamang sila may gagawin doon sa kanilang pupuntahan kasi ayaw na nilang ipilit pa na idaan sa tubig baha itong kanilang sakyan. Meron tayong nakita na umuusok na yung makina yung kanilang masakyan naman habang yung iba naman pinipilit pa rin nilang ipasok sa tubig baha or idaan sa tubig baha yung kanilang masakyan. Habang iba namang mga kababayan natin, Bombo Frami, hindi na rin talaga hinakaya nung pagsusuot ng bota, kaya mas pinipili na lamang nila na hindi magsuot ng bota kasi ayon nga sa kanila baliwala o di kaya naman yung mga kababayan natin na may mga kailangan gawin na nakikisuyo na lamang sila doon sa mga vendors sa may palengke o di kaya yung kung maaari nilang masakyan, balsa, kariton or ano man yung magiging alternatibong daan para makatawid sila. Binabayaran na lamang nila yung maaari, yung makikita nila na maaari nilang makisuyuan para makadaan at makapunta doon sa kanilang paroroonan at ito dahil nga sa panahon na ating nararanasan dire-diretso talaga mula kaninang madaling araw, actually hanggang kahapon at yung malakas na pagbuhos ng ulan hanggang sa mga oras na ito yung kinakangambangan ng ating mga kababayan kasi kapag daw mas tuloy-tuloy atong ulan na ating nararanasan na may mga possibilities na mas lalo pang tumaas daw yung tubig baha sa kanilang lugar. Diyan din sa may bahagi ng Arellano Street at sa may bahagi ng Pantal, meron din tayong nakita na tumaas na yung tubig baha na nararanasan doon naman sa kanilang lugar. Alright, so may mga ilan na rin na tumirik ang kanilang mga sakyan sa paglusong pa, Bombo Ira, kasi may mga talagang yung mga light vehicles ay hindi na pwedeng daanan ang ilang bahagi naman ng ating syudad. Kabilang na nga dito yung binanggit kanina natin na Bombo Ira. With that, ay maraming salamat. Ingat kayo dyan sa labas. Go ahead, Bombo Ira. Yes, maraming salamat sa Bombo Frami at yan muna ang aking natid latest update live mula sa lungsod ng Dagupan para sa programang Bombo Hanay Big Time Patrol numero 1 Bombo Ira Chicano nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.